Kilalanin ng ating bida na si Kaga Ryosuke, na habang kasabay sa escalator ang kaklase na si Mina ay pinagmamasdan ng mga siopaw nito na sa paglipas daw ng mga taon ay palaki ng palaki. Nagulat si Ryosuke nang malaman ni Mina ang mga nasa isip niya dahil nasasabi pala niya ang mga ito nang hindi niya namamalayan, pero hindi naman nagalit ang kaibigang dalaga, kaya dagdag pa ni Ryosuke na simula daw grade 5 ay binabantayan niya na ang paglaki ng mga siopaw ni Mina pero natawa lang ang dalaga. Samantala sa gitna ng daan ay may nag-respawn na isang babaeng may pulang buhok habang umuulan. At sa loob naman ng school ay basang-basa ang mga dalaga dahil sa lakas ng ulan kaya bakat na ang mga pases nila sa damit. Sinabi ni Ryosuke na huwag daw silang magkakasakit, kaya kinilig ang mga dalaga sa concern na bida, pero dagdag pa ni Ryosuke na ang ganda daw ng mga bra nilang basang-basa kaya nalaman nila na manyakol pala ang ating bida. Mamaya ay dumating naman ang kunwaring gentleman pero manyakol din naman na si Tamano, at gusto nitong sumama sa kanya si Mina, pero ayaw ng dalaga kaya pinagtanghol ito ni Ryosuke, saka sinabi na nakita daw nila na tumingin sa mga siopaw ni Mina si Tamano, kaya nabuking siya at napahiya. Pagkatapos ng klase ay nanghihinayang si Ryosuke dahil wala daw siyang nasilip na mga malalambot pero nandoon pala si Mina kaya narinig na naman siya ng dalaga, saka umuwi na mag-isa si Ryosuke dahil may meeting pa raw ang kaibigan. Sa paglalakad pa uwi ay nakita ng ating bida ang isang babaeng may pulang buhok na basang-basa sa ulan, at agad naman na napansin ni Ryosuke ang mga siopaw ng dalaga, pero naalala niya ang nangyari kanina kaya kailangan niyang mag-focus. Pinayungan niya ang babae sa kaniyaya na magpalit ng damit sa bahay ng binata. Nagdadalawang isip pa ang babae pero mapilit si Ryosuke, saka sinabi na mabait daw talaga siya sa mga babae dahil para sa kanya daw ay kayamanan ng sexing katawan ng mga chicks. Dahil natutuwa daw siya na makita ang mga parte ng katawan ng mga chika babes. Nakakagulat naman na pumayag ang dalaga pero mas nagulat si Ryosuke dahil alam ng dalaga ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Hinahanap daw talaga ng dalaga si Ryosuke at paghawak sa kamay ay nakita niya na 15,000 lang ang bilang ng enerhiya na lumabas sa bracelet niya, pero sa ngayon ay ayos lang daw yon. Tinanong ng dalaga si Ryosuke kung pwede daw ba niyang makuha ang puso ng binata, at kahit hindi naman maintindihan ni Ryosuke ang nangyayari ay sumang-ayon siya, kaya bigla siyang tinusok ng isang patalim sa dibdib na wala naman dugo pero nawalan pa rin siya ng malay. Pagkatapos maligo ng dalaga ay nakita niyang natutulog pa rin si Ryosuke sa sahig kaya ginising niya ito, at nang magising ang ating bida ay nagpumilit itong makita ang tahong ng kakakilala pa lang na dalaga, at nang pagbangon ay nasubsob ang mukha niya dito kaya nalaman niya na kulay pula din pala ang palaya ng babae kaya sinipa siya nito at saka pinahirapan pa niya ang manyak na bida. Nagulat ang dalaga nang malaman na sa kabila ng pagpapahirap niya dito ay nasisiyahan pa ang binata dahil daw sa magandang view mula sa ilalim dahil wala daw sa pinang tahong, kaya sinipa niya pa si Ryosuke sa mukha. Pagkatapos ay nagsorry si Ryosuke at ang aksidenteng mahawakan ng bracelet ay umilaw ang dibdib ng binata at hindi naman makapaniwala ang dalaga sa nasaksihan. Nag-uusap ang dalawa at nagpakilala ang babae na siya daw si Liz Ara Ristol, isang royal family sa mundo na tinatawag na Grimwald, at ang mga taong naninirahan daw doon ay ang mga Grim Reaper. Natawa si Ryosuke sa mga pinagsasabi ni Liz Ara kaya pinaliwanag ni Liz Ara na ang espada na tinusok niya sa binata ay katunayan na meron na silang panandaliang kontrata, at ang mga kaluluwa nila ay panandalian din na magkakonekta na. Hindi pa rin naniwala si Ryosuke, saka sinabi nito na mag-kiss na lang daw sila, kaya tinuhad ni Liz Ara ang nguso niya. Sabay sinabi pa ni Liz Ara na dapat daw ay matuwa si Ryosuke dahil ginagamit daw ng isang royal family ang energy niya para makapag-stay pa si Liz Ara sa Earth. Ayos lang daw kay Ryosuke kahit na ginagamit ni Liz Ara ang life force niya dahil nakita niya naman ang kulay pulang palaya ng dalaga kanina kaya tinadyakan na naman siya nito. Hindi na nakapagtimpi si Liz Ara sa inaasal ni Ryosuke kaya nagpalabas siya ng isang sandata para takutin ang manyakol na bida, nang malaman niya na nasundan pala siya ng kalaban, kaya agad siyang gumamit ng barrier para hindi ito makatakas at saka nag-transform at nakipaglaban sa pangit na halimaw. Nagawa ni Liz Ara na maputol ang isang parte ng halimaw pero nakabawi ito sa kanya, sabay sumabog ito kaya nasira na ang bahay ni Ryosuke, pero patuloy pa rin sa paglalaban ang dalawa. Nahuli ng halimaw ang sandata ni Liz Ara at nanghihina na siya dahil wala na siyang sapat na enerhiya. Naisipan ni Ryosuke na bigyan si Liz Ara ng kapangyarihan kaya nagkaroon na ng sapat na lakas ang Grim Reaper para matalo ang halimaw. Pagkatapos ng matinding labanan ay sira-sira na ang bahay ni Ryosuke, pero sa totoong mundo ay nakita ni Mina na kapitbahay niya na nasa maayos pa rin ito na kalagayan. Sinabi ni Ryosuke na sa tuwing makakakita daw siya ng tahong at siopaw ay nagkakaroon siya ng malakas na enerhiya, na siya naman na pinasa niya kay Liz Ara para matapos ang kalaban na halimaw, pero hindi makapaniwala ang babaeng Grim Reaper. Dahil dito ay naisipan ni Ryosuke na laging manyakin si Liz Ara, kaya sinipan ng Grim Reaper ang rambutan ng manyakol na binata. Sinabi ni Liz Ara na wala daw siyang panahon kay Ryosuke dahil hinahanap daw niya ang tao na dapat ay talagang kokontratahin niya, na may napakalakas daw na enerhiya na katumbas ng sa 10,000 katao.
Ayaw na daw ni Ryosuke kay Liz Ara dahil napaka-KJ daw nito, pero sinabi ni Liz Ara na gusto daw niyang iligtas si Ryosuke dahil alam daw niya kung kailan mamamatay ang binata. Mamamatay daw si Ryosuke sa loob ng 3 buwan, kaya hindi makapaniwala ang binata at hindi na din niya alam ang gagawin kaya nagmakaawa siya kay Liz Ara na iligtas siya nito, pero mamaya ay naisip ni Ryosuke na baka hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Liz Ara sa kanya. Para mapatunayan ay sinabi ng Grim Reaper na kamamatay lang daw ng isang sikat na panda, kaya tinignan ni Ryosuke ang news at nalaman niya na totoo nga ang sinasabi ni Liz Ara sa kanya. Dahil dito ay naniniwala na si Ryosuke kay Liz Ara, sa kabigla naman na nanghina ang Grim Reaper dahil wala na siyang energy kaya to the rescue na naman ang ating bida para pasawahan siya ng enerhiya. Pagkatapos ay nakita na habang nawawala ang barrier na nilagay ni Liz Ara ay naayos ulit ang nasirang paligid dahil sa paglalaban kanina. Nang magkamalay si Liz Ara ay nakita ni Ryosuke na buong buo ulit ang bahay niya, at pagpasok sa loob ay nagtataka ang Grim Reaper kung bakit ang bilis mag-regenerate ng enerhiya ni Ryosuke. Kinabukasan paggising ng ating bida ay nakita niyang matamlay si junior niya, at paglabas ng kwarto ay nakita si Liz Ara na nakasuot ng school uniform, dahil dito daw hahanapin ng Grim Reaper ang taong hinahanap niya. Dagdag pa ni Liz Ara na kaya daw matamlay si junior ni Ryosuke ay dahil kumuha siya ng enerhiya ng binata habang natutulog kanina, at 3 araw pa raw bago makarecover ang junior ni Ryosuke kaya siya nalungkot. Paglabas ng bahay ay ipinakilala ng ating bida si Liz Ara kay Mina, at paghawak sa kamay ni Mina ay nakitang 1.5 million ang life points nito na sobrang taas kung ikukumpara kay Ryosuke. Pagdating sa school ay hinawakan lahat ni Liz Ara ang mga kamay ng mga kaklase niya para malaman niya kung sino ang the one na hinahanap niya. Dumating si Tamano at feeling close ito kay Liz Ara, kaya nainis ang Grim Reaper at sinampal ang manyak ng ubod ng lakas, kaya nagalit ang manyak at isusumbong niya daw si Liz Ara sa tatay niya na head daw ng PTA sa school. Bago mag-uwian ay niyaya ni Mina si Ryosuke na mamili ng pagkain para sa hapunan pero tumanggi ang binata dahil mag-uusap pa sila ni Liz Ara kaya umuwi ng luhaan ang kawawang dalaga. Nagpapatulong ang Grim Reaper na hanapin ang taong hinahanap niya kaya nag-imbita si Ryosuke ng isang siga na kayang kumain ng noodles ng naka-handstand, at isang long hair na kayang tumugtog ng clarinet gamit ang ilong, at saka isang kadiring binata na hindi daw nagpapalit ng underwear kaya nagdalawang isip na hawakan ni Liz Ara ang kamay niya dahil may aura ng bantot pero pagkatapos ay nagugas kaagad siya ng kamay. Wala sa 3 lalaki ang hinahanap nila kaya naisipan ni Ryosuke si Naganuma na may kakayahang magpatunog ng kamay at paa ng magkasabay. Mamaya pa ay dumating si Quayle na kamag-anak ni Liz Ara at dahil close ang dalawa ay nagyakap sila kaya nagsalpukan ng mga malalaking bundok na nakita naman ni Ryosuke kaya nag-enjoy siya, pero nainis na naman si Liz Ara sa kanya. Nahanap na raw ni Quayle ang the one ni Liz Ara at ito daw ay walang iba kundi si Tamano na sinampal kanina ni Liz Ara, kaya nagulat ang dalawa. May dumating na 2 halimaw na mahirap puksain dahil nabubuo ulit at sinabi ni Quayle na siya na daw ang bahala dito kaya umalis na ang dalawa, pero may pinaplano lang pala na masama si Quayle dahil kanina pala ay binigyan na niya si Tamano ng isang spell, saka inutusan ng lalaki na makipagkamay daw kay Liz Ara para ma-activate ang spell at makabawi siya. Pero nang kausapin na ng dalawa si Tamano ay hindi naman sila nagkakasundo kaya nasisira ang plano ni Quayle. Dumating bigla doon si Quayle saka sinabi na magbati na daw sila at mag-shake hands pero ayaw ni Tamano kaya pinilit silang mag-shake hands at nalaman naman agad ni Liz Ara na nagsisinungaling si Quayle pero huli na ang lahat dahil na-activate na ang spell at napaluputan ang buong niyang katawan at dinadala pa itaas. Nagtataka si Tamano sa nangyayari kaya pinatulog siya ni Quayle at binura ang alaala. Sumabit si Ryosuke kay Liz Ara para bigyan siya ng enerhiya, kaya nakawala si Liz Ara at saka pinalabas ang kanya-kanya nilang kapangyarihan, at na-enjoy ni Ryosuke ang panonood sa mga outfit ng 2 Grim Reaper. Binabalak pala ni Quayle na ikulong si Liz Ara para sa mga pansarili niyang mga interes. Naglaban ng mga diamante laban sa apoy at makikitang lamang sa labanan si Quayle. Nang tatapusin na sana ni Quayle si Liz Ara ay inawat sila ni Ryosuke sabay hawak sa mga siopaw ng 2 dalaga at pinagpipisil pa kaya nahinto sila sa pag-aaway. Sinabi ni Ryosuke na naka-recover na daw ang energy niya, kaya naman may mapapaasa na siya kay Liz Ara. Naiinip na si Quayle na magulat siya dahil napakalakas ng enerhiya na ipinapasa ni Ryosuke kay Liz Ara, at dahil pala ito sa nahawakan ng binata kanina ang mga siopaw nila. Naglaban na ulit ang dalawa at nagawa ng matalo ni Liz Ara si Quayle sa tulong ng malakas na enerhiya na galing kay Ryosuke pero nakatakas daw ito. Pag-uwi ng dalawa sa bahay ay nakita nila na bukas ang pinto. Naghanda sa laban ng dalawa sa pag-aakala na kalaban ng nasa loob pero si Mina lang pala ito na nagtatanong kung may itinatago daw ba si Ryosuke sa kanya. Pagkatapos ikwento ni Ryosuke kay Mina ang lahat ay naniwala agad ang dalaga sa kanya dahil nakita ni Mina si Liz Ara na mag-teleport siya sa school at ang mga kagamitan sa bahay na galing sa Grim Reaper. Pinaliwanag ni Liz Ara kay Mina na hindi niya daw type ang binata kaya natuwa ang matagal ng kaibigan ni Ryosuke na si Mina.
Nang dahil sa alam na rin ni Mina ang sikreto ng dalawa ay tumutulong na rin siya sa paghahanap sa taong hinahanap ni Liz Ara. Ipinakilala nila kay Liz Ara ang isang babae na si Meshiori na may kakayahan na malaman ang size ng mga kokomelo ng mga dalaga sa pamamagitan ng pagtingin lang sa mga larawan nila. Labis na namangha si Ryosuke sa kakayahan ni Meshiori, at ayaw naman na makipagkamay ni Meshiori sa mga maliliit ang hinaharap na kagaya ni Liz Ara kaya gusto niyang upakan ang dalaga. At ang mga gusto lang daw nakausap ni Meshiori ay ang mga kagaya ni Iria na isang model ng Merlot Life Security. Nagtatalo pa sila Ryosuke at Meshiori kung ano ba talaga ang tamang sukat ng mga siopaw nito kaya sinabi ni Meshiori na tignan na lang daw ni Ryosuke sa personal dahil magsasign daw ng mga autograph ang model na si Iria kinabukasan. Nakipagsundo si Ryosuke na kung mali daw ang sinabing size ni Meshiori ay dapat na makipag-shake hand siya kay Liz Ara, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Kinagabihan ay sobrang excited ang ating bida dahil makikita niya na rin ang celebrity crush niya pero naiinis si Liz Ara sa kanya. Sinabi ni Mina na kapareho niya rin daw pala ng size ang model na si Iria dahil sa size 92 din daw siya. Mamaya ay dumating ang mga magulang ni Mina na namumula ang mga mata para ipakilala ang isang transfer student na si Quayle pala na palihim na ginamitan ng spell si Mina dahil balak niyang gamitin ng dalaga para kalabanin si Liz Ara. Kinabukasan habang naghihintay sila Ryosuke at Liz Ara sa autograph event ni Iria ay nagulat ang sila nang makita na kasama ni Mina si Quayle. Sinabi pa ni Mina na nagkaroon din daw sila ng isang kontrata ni Quayle na mas ikinagulat pa ng dalawa at aware din naman sa lahat ng mga nangyayari si Mina. Tinanong ni Liz Ara si Quayle tungkol sa kung sino ang pinagkukunan nito ng impormasyon at sinabi ni Quayle na ito daw ay ang Merlot Life Security. Napakahaba ng pila sa autograph event ni Iria pero nagtiyaga pa rin si Ryosuke para lang matitigan ng mga siopaw ng dalaga. Nagkadampian ang mga kamay ng dalawa kaya nalaman ni Iria ang life points number ni Ryosuke dahil isa rin pala siyang Grim Reaper. Nang sumunod na si Meshiori ay nalaman niya na 92.5 pala ang size ni Iria kaya natalo siya sa pustahan. Nang mahawakan ni Iria si Meshiori ay nalaman niyang 100,000 ang life points ng babae kaya gusto niya itong bigyan ng special treatment saka dumating si Liz Ara para kamustahin si Iria dahil matagal na pala silang magkakilala pero naiinis sila sa isa't isa. Mamaya ay biglang hamangin ng malakas kaya natakot ang mga tao at nagtakbuhan kaya sinamantala ito ni Iria para gumamit ng barrier sa lugar at saka nag-transform para kalabanin si Liz Ara. Nagtataka sa mga nangyayari si Ryosuke saka sinabi ni Quayle na dati daw na magkaklase sila Liz Ara at Iria, at magkaribal daw sila sa number 1 position sa school, pero si Liz Ara ang naging number 1 at naging number 2 naman si Iria. Nalungkot naman ang ating bida nang malaman na ang crush niyang model ay Grim Reaper din pala. Nagtrabaho si Iria sa Merlot Life Insurance na may layunin na mangalap ng mga tao na may mga matataas na life points, pero sinabi ni Lisa na ipinagbabawal daw ng royal family na hanapin din nila ang isang rare na tao na hinahanap niya. Wala daw pakialam sa Merlot o sa royal family si Iria dahil ang gusto niya lang daw ay ang matalo si Liz Ara. Naglaban na ang dalawa at tumatalbog naman ang mga siopaw ni Iria kaya nag-enjoy si Ryosuke sa nakikita niya. Pinaalala ni Quayle na hindi daw niya matatalo si Iria kung hindi siya kukuha ng enerhiya mula kay Ryosuke pero ayaw ni Liz Ara. Nang malaman ni Iria na partner ni Liz Ara si Ryosuke ay gusto niyang makuha ang binata pero ayaw pumayag ni Liz Ara kaya sinugod niya ang babaeng may malalaking mga siopaw pero may shield ito. Tinira siya ni Iria ng napakalakas na kapangyarihan at walang makapigil sa laban ng dalawang Grim Reaper hanggang sa mawala ng malay si Liz Ara. Balak na ni Iria na tapusin ang karibal na Grim Reaper nang biglang humarang si Ryosuke dahil ayaw niyang nakakakita ng dalawang babaeng nag-aaway at pagkatapos ay nawala ng malay. Nang dahil sa nakapag-charge na ulit ng energy si Liz Ara ay nabaliktad na ang sitwasyon dahil kawawa na sa kanya si Iria sa laban. Sa kabila naman ng pagiging isang Grim Reaper ni Iria ay fan pa rin niya si Ryosuke kaya naiinis si Liz Ara sa kanya sa kabinanatan ng ating bida. Kinabukasan ay meron na naman silang isang bagong kaklase, at yun pala ay si Iria na agad naman na pinagkaguluhan at pinilahan ng mga kalalakihan sa school. Niyaya ni Liz Ara si Iria sa rooftop para makapag-usap ng masinsinan dahil napansin niya na ginagamit ni Iria ang bracelet niya sa mga kalalakihan. Maging ang Merlot Company ay hinahanap din pala ang rare na tao na siya ring hinahanap ni Liz Ara, pero ang gusto lang daw talaga ni Iria ay ang matalo si Liz Ara na matagal niya ng karibal. Nagkakainitan na naman ang dalawang dalaga kaya pumagitna si Ryosuke para awatin sila. Nang gagamitin na sana ni Iria ang kapangyarihan niya ay natigilan siya dahil kay Ryosuke na pinagmamasdan pala ng mabuti ang sexy niyang katawan. Nang maalala ni Iria ang kakaibang kakayahan ni Ryosuke ay binalak niyang akitin ang ating bida para magkaroon din siya ng only energy, saka nainis na naman si Liz Ara dahil pumayag dito si Ryosuke. Ipinagtanong ni Liz Ara sa mga estudyante ang tungkol sa tinatawag nilang Extraordinary 8 at mukhang malapit na niyang mahanap ang The One.
Samantala nagpunta sa loob ng changing room ng mga babae ang dalawa at doon siya inakit ni Iria dahil sa gusto ng dalaga na mag-charge ng energy kay Ryosuke, kaya nilagay ni Iria ang kamay ng ating bida sa gitna ng mga siopaw at pinatalbog-talbog, pero nadismaya si Iria nang makita na kakaunti lang ang na-charge na energy ni Ryosuke sa kabila ng mga ginawa nila. Nasa rooftop na rin si Mina nang makita na may dumating na isang kalaban, kaya agad na nag-transform si Liz Ara at gumamit ng barrier kasama si Quayle, kaya magkasama nilang nilalabanan ang halimaw pero hindi sapat ang mga enerhiya nila. Pinuntahan ni Mina si Ryosuke para sabihin na may kalaban sila Liz Ara na isang halimaw kaya agad na pumunta ang ating bida at inabutan niya ang dalawa na natatalo na. Sinabi ni Iria na ang halimaw na ito ay ipinadala ng Merlot Company, pero lalabanan niya pa rin ito dahil sa gusto niyang siya mismo ang makakatalo kay Liz Ara. Nakapag-charge ng napakaraming energy si Ryosuke nang makita ang katawan ni Liz Ara kaya pinasa niya na ang malakas na kapangyarihan sa Grim Reaper. Nagtataka naman si Iria kung bakit mas maraming energy ang na-generate ni Ryosuke kay Liz Ara kaysa sa kanya kahit na mas malaki daw naman ang mga siopaw niya pero kahit si Ryosuke ay hindi rin alam kung bakit ganun. Nang isubsob ni Ryosuke si Liz Ara kay Mayor Junjun ay naglabas pa siya ng mas malakas pang energy at maging si Liz Ara ay hindi makapaniwala. Dahil sa lakas ng kapangyarihan na binigay ni Ryosuke ay nagawa kaagad ni Liz Ara na talunin ang halimaw sa isang tira lang, saka pagkatapos ay nalaman pa nila na gumagamit lang pala ng mga foam si Iria na may kahalong mahika para magmukhang malaki ang mga pakwan niya. Kinomfort ni Ryosuke si Iria na kahit daw hindi masyadong malaki, basta daw mainit ay ayos na daw saka ipinakita na nakatayo si Mayor Junjun kaya nainis ang dalaga at nasapok sa mukha ang ating bida. Nang magpunta na ang ating mga bida sa library para makilala ang isa sa miyembro ng Extraordinary 8 ay nalaman nila na isa lang pala itong ordinaryong lalaking maniacal kaya naman naisip nila kung may kwenta ba talaga ang nasabing grupo. Sa bahay nila Mina ay binibigyan niya ng energy si Quayle at nakakapag-generate naman ng energy si Mina sa pamamagitan ng pag-alaala sa crush niyang si Ryosuke. At kinagabihan habang naglalakad si Quayle sa labas ay may nakita siyang isang halimaw saka nakita din niya doon sila Ryosuke at Liz Ara dahil kinakalaban pala nila ang halimaw. Nang matalo ng dalawa ang halimaw ay pinapanood pa rin sila ni Quayle at nang makita ang positive attitude ni Ryosuke ay parang nai-inlove na rin si Quayle sa kanya. Kinabukasan ay nag-e-ensayo pa ang ating bida para mas mapatalas ang imagination niya para makapag-generate pa ng mas maraming energy at saka nakipag-meet naman si Liz Ara sa isa pang member ng Extraordinary 8 pero hindi rin ito ang hinahanap niya. Nagpunta si Quayle sa bahay ni Ryosuke at nakita niya na hanggang sa panaginip ay nag-e-ensayo pa rin ang binata. At hanggang kinabukasan pagkatapos ng klase ay tuloy pa rin sa pag-e-ensayo si Ryosuke ng imagination niya kaya hindi na niya napapansin si Liz Ara. Nalaman naman ni Liz Ara na si Teacher Ranbashi pala ang pinakahuling miyembro ng Extraordinary 8 at nang mag-shake hands na sila ay hindi rin ito ang taong hinahanap niya. Naiyak na si Liz Ara dahil wala na daw siyang natitirang oras at saka hindi pa daw siya pinapansin ni Ryosuke kaya napatakbo sa labas ng bahay na hinabol naman ng ating bida. Habang hinahanap ng ating bida si Liz Ara ay biglang sumakit ang dibdib niya kaya nalaman ni Ryosuke na may nangyaring hindi maganda sa partner niya na Grim Reaper. Si Liz Ara pala ay nahuli ng isang malaking halimaw na agad naman na pinasahan ni Ryosuke ng energy pero tumakbo papunta kila Quayle ang halimaw kaya gumamit kaagad ng barrier si Liz Ara. Ito na ang tamang pagkakataon para ipakita ni Ryosuke ang resulta ng pagsasanay niya at saka nakita nila Mina at Quayle na nag-transform ang ating bida habang may hawak na malaking libro. Dahil dito ay nakapagpalabas ng napakalakas na apoy si Liz Ara para gamitin laban sa halimaw pero pagkatapos ay nakita na buhay pa rin ang kalaban nila dahil ito pala ay may elemento ng tubig na pangontra sa apoy. Nahuli ulit ng halimaw si Liz Ara, at sinunod nito na inatake si Ryosuke na nakailag naman sa unang atake, pero di kalaunan ay nahuli rin siya nito. Sa kabila ng mga pangyayari ay hindi pa rin sumusuko si Ryosuke, at nagulat ang lahat ng magawa ng ating bida na mabuo ang kalahati ng Gram Sword na nilagay ni Liz Ara sa puso niya, para tapusin ang halimaw gamit ang pambihira nitong lakas. Nang magising si Ryosuke ay ayaw pa rin makipagbati sa kanya ni Liz Ara, kaya naman gusto siyang agawin ni Quayle, kaya pinag-agawan ng dalawang chicks ang ating bida. Sa mundo ng mga Grim Reaper ay makikita ang mga sundalo na kinakalaban si Golderblood na biglang nagpasabog ng malakas. Samantala hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa ating mga bida kung paano napunta kay Ryosuke ang kalahati ng nawawalang legendary Gram Sword saka bigla namang dumating si Iria na may bagong mga siopaw. Nanggaling pala siya sa isang bakasyon kaya dinalhan niya ang mga kaibigan ng pasalubong. Maging si Iria ay nagulat din nang malaman na kay Ryosuke pala ang kalahati ng Gram Sword na nilagay ni Liz Ara sa puso niya pero mukhang wala din alam dito ang ating bida. Nakaisip si Mina ng ideya kung sino ang tatanungin nila, kaya tinawagan nila ang nanay ni Ryosuke pero nagkagulo ang mga kababaihan dahil sa gusto nila na magpakilala sa nanay ng ating bida. Hindi din nagpatalo si Liz Ara kaya sinabi niya na nakita na din daw ni Ryosuke pati ang kulay pula na palayan niya pero hindi siya pinansin ng mga kasama. Ayon sa kwento ng nanay ni Ryosuke ay nakita niya rin ang tatay ng ating
ating bida sa labas na basang-basa sa ulan, at dahil sa type niya ang nakitang lalaki ay nakipag-boom-boom siya dito. Dagdag pa ng nanay niya na hindi pa daw talaga patay ang tatay ni Ryosuke gaya sa nalalaman ng ating bida pero hindi niya lang daw alam kung nasaan na ito ngayon. Napag-alaman din na habang ipinagbubuntis si Ryosuke ng nanay niya ay ginamit sa kanya ng tatay ni Ryosuke ang kaputol ng drum sword at yun ang dahilan kaya napunta ito sa katawan ng ating bida. At nang magkamalay ang nanay ni Ryosuke ay nawala na din daw ang misteryosong lalaki. Nang makipagkontrata si Liz-Ara kay Ryosuke ay nabuo ang sword sa loob ng katawan ng binata kaya naman nang nasa bingit daw sila ng panganib ay na-activate ang kapangyarihan ng espada na siyang tumalo sa halimaw na kalaban nila. Natuwa si Ryosuke sa mga nalaman dahil parang naging isang bida daw siya sa isang manga. Malalim na ang gabi at nakatulala naman si Liz-Ara sa labas dahil nag-aalala siya sa ating bida dahil nalalaman niya na 2 buwan na lang daw ang buhay ni Ryosuke, kaya bago pa mangyari iyon ay kailangan na nilang makita ang taong hinahanap niya para matulungan nila si Ryosuke na mabuhay pa. Samantala si Golderblood naman na nasa mundong Grimwald na siyang nagpapadala ng mga halimaw na sumasalakay kay Liz-Ara ay nais puntahan si Ryosuke para nakawin ang drum sword sa katawan niya. Samantala may kalaban silang halimaw nang biglang dumating si Quayle at sinabi na siya na daw ang bahala sa halimaw na kalaban nila, na nagawa naman niyang matalo sa isang tira lang, pero nabuhay ulit ang halimaw at tinapos siya. Ginamit ni Mina ang kapangyarihan niya para magkaroon ulit ng malay si Quayle, saka tumulong na rin sila Liz-Ara sa labanan pero masama pa rin ang lagay nila. May dumapo na isang maliit na kalaban kay Liz-Ara sa kasinipsip ang lakas niya, kaya nag-meditate na naman si Ryosuke para gamitin ang kapangyarihan kay Liz-Ara pero pagkatapos ay nanghina siya. Samantala ang mga nangyayari ay pinapanood lang ni Golderblood gamit ang bolang kristal. Nang matuluan ng luha ni Liz-Ara si Ryosuke ay nagkaroon ng hindi mapantayan na enerhiya ang binata at sa isa pang pagkakataon ay ginamit na naman niya ang espada para tapusin ang mga kalaban at nang makita ito ni Golderblood ay nagpunta na siya sa mundo ng mga tao sa kakinidnap si Mina at agad na tumakas gamit ang kapangyarihan niya. Kinabukasan ay kakatapos pa lang ng concert ni Iria nang tawagan siya ng mga namumuno sa Merlo Company. Samantala ang tatlo naman ay sinundan ng dumukot kay Mina kaya kasalukuyan silang naglalakbay sa ibang dimensyon at kailangan nilang mag-ingat dahil pinuno ng Golderblood House ang makakalaban nila. Sa unang pagkakataon ay nakarating na rin si Ryosuke sa mundo na Grimwald, saka nakita nila ang isang tore na imbakan daw ng mga energy na nakukuha ng mga Grim Reaper galing sa mga tao. Ang tore din na ito ay naglilikha ng energy ball na nagsisilbing araw sa mundong ito upang mapanatili ang mundo ng mga Grim Reaper. Dagdag pa ni Quayle na ang tore na ito ay nagsisilbi din na daanan para makapunta sila sa mundo ng mga tao. Maingat daw nilang binabantayan ng royal family ang tore na ito pero nagsimula naman na magrebelde ang Golderblood family. Nang malapit na silang mahulog sa lupa ay niligtas sila ng kapangyarihan ni Quayle dahil nag-summon siya ng marshmallow. Gusto muna ni Liz-Ara na magpunta sila sa palasyo at humingi ng tulong sa reyna bago nila sugurin ang mga kalaban pero ayaw sumama ni Ryosuke at sumugod pa siyang mag-isa para iligtas si Mina. Samantala sa mundo ng mga tao ay nalaman ni Iria na ang pinuno pala ng Merlo Company ang siyang gustong magpabagsak kila Liz-Ara na royal family at gusto ng pinuno na tulungan siya ni Iria. Si Mina naman ay dinala ng kidnapper na miyembro ng Golderblood family sa tuktok ng tore para doon ikulong. Gusto lang daw ng Golderblood family na ibalik sa nararapat ang mundo ng mga tao at ang Grimwald, kaya mangangailangan sila ng maraming energy para sa kanilang plano. Hinahanap din daw ng kidnapper ang nawawalang legendary sword na nasa loob ng katawan ni Ryosuke dahil ang kalahati nito ay pagmamay-ari niya talaga. Samantala sa labas ay hindi maubos ng tatlo ang mga halimaw na pinakawalan ng Golderblood family, pero matigas ang ulo ni Ryosuke dahil sugod pa rin siya ng sugod at ayaw mag-isip ng strategy gaya ng sabi ng dalawang kasama niya. Na-corner si Ryosuke ng mga halimaw at ang aatake na ito sa kanya ay niligtas siya ni Quayle kaya siya ang tinamaan. Nasa bingit na ng kamatayan ng ating bida nang bigla siyang iligtas ni Iria gamit ang kapangyarihan nitong kidlat saka nagtulungan ang dalawang chicks para magpalabas ng kapangyarihan na apoy na may kasamang kidlat na siyang tumapos sa lahat ng mga kalaban. Nang magising ang ating bida ay nasa loob na siya ng palasyo saka pinakilala ni Liz-Ara si Ryosuke sa nanay niya na si Almea. Mamaya pa ay sinamahan ng dalawang katulong si Ryosuke sa kama niya saka chinok gamit ang malalaking mga siopaw para makakuha sila ng energy ng ating bida. Nagsawa na si Ryosuke sa malalambot kaya tinulak niya ang katulong saka naalala pa ng ating bida ang mga nangyari kanina sa labas ng muntik na silang masawi, pero wala daw siyang dapat na ikabahala dahil nababalutan daw ng special barrier ang palasyo. Mamaya ay nagpunta sa silid ni Ryosuke si Quayle dahil gusto niya na mag-boom-boom sila ng ating bida dahil gusto ni Quayle na si Ryosuke ang makakuha ng first blood niya. Nakipagkita naman si Liz-Ara kay Iria para sa gagawin nilang misyon para iligtas si Mina, pero kausap din ni Iria ang boss niya na nagsasabi na kailangan nilang maaga si Ryosuke mula kay Liz-Ara, saka nagpunta ang dalawa sa mga sundalo nila para magpatulong sa gagawin na pagsalakay. Samantala si Mina ay dumaan sa bintana ng tore sa kagustuhang tumakas pero ang lakas ng hangin kaya nakikita ang kanyang tahong.
Sa labas naman ng tore ay makikita ang napakaraming mga sundalo nila Liz-Ara para libangin ang mga kalaban at makapasok sila Liz-Ara at Iria sa loob ng tore, at nang malaman ito ng pinuno ay nagpalabas sila ng iba't ibang klase ng mga halimaw, at saka nagsimula ang umaatikabong labanan sa mga sundalo sa ere, at maging ang mga sundalo din na nasa lupa. Samantala habang naglalaban ng dalawang panig ay nayayanig ang tore kaya naman nahulog si Mina at sa bingit ng kamatayan ay nagawa ni Mina na magpalabas ng nakakamanghang enerhiya kaya naman nagtaka ang kalaban pati na rin ang mga bida. Nagpalabas ng lihim na lagusan si Iria gamit ang kapangyarihan niya, at makikita na nabalot ng isang mahiwagang enerhiya ang katawan ni Mina na siyang naging dahilan upang maligtas ang dalaga sa pagkakahulog. At saka nagpadala ng mga sundalo ang kalaban para hulihin siya. Nais sana na puntahan nila Ryosuke at Queeley sila Liz-Ara pero ayaw silang payagan ng Reyna na umalis. Inutusan ng Reyna ang dalawang katulong na pigilan si Queeley habang sinasabi naman ng Reyna na hindi daw maaaring magpunta sa labanan si Ryosuke dahil baka makuha ng kalaban ang legendary sword na nasa loob ng katawan niya. Nakapasok na sa loob ng tore ang dalawa at nang pumasok si Liz-Ara sa loob ng malaking silid ay nagkaroon ng maraming mga halimaw saka siya iniwan ni Iria ng mag-isa. Agad na natalian ng mga kalaban si Liz-Ara saka pinaghahagupit ng mga halimaw ng walang kalaban-laban at saka aalis na rin ang traidor na kaibigan niya. Samantala sa palasyo ay ayaw talagang payagan ng Reyna na paalisin si Ryosuke saka sinubsob pa siya sa mga siopaw nito, pero hindi talaga makakapayag ang ating bida na hindi niya matutulungan si Liz-Ara sa kinakaharap nitong mga panganib, at sa kagustuhan niyang makatulong kay Liz-Ara ay napalabas ni Ryosuke ang legendary sword mula sa katawan at nagpakawala ng pambihirang enerhiya sa langit. Mamaya pa ay dumating na si Queeley na may dalang sasakyan, dahil natalo na niya ang dalawang katulong ng Reyna. Samantala si Iria naman ay hindi nakatiis sa kaibigan kaya naman bumalik siya para tulungan si Liz-Ara. Ginamit na rin ni Liz-Ara ang sandata niya na siyang sumunog sa maraming halimaw, pero nagkakaroon ulit ng mga panibagong halimaw sa lugar, kaya nagpaiwan si Iria para makasugod na si Liz-Ara sa mastermind. At nagmamadali na rin sila Ryosuke at Queeley na puntahan ang mga kaibigan at iligtas si Mina mula sa kamay ng mga kalaban. Sinunog ni Liz-Ara ang mga sundalo ng kalaban na humaharang sa kanya, habang nagmamadali naman sila Ryosuke at Queeley na puntahan siya para tumulong sa labanan. Pagdating nila ay nakitang natalo na ng mga sundalo ng Reyna ang mga halimaw, habang si Mina naman ay nahuli ulit ng mga sundalo ng kalaban saka dinala siya sa pinuno. Nagtatanong ang pinuno kay Mina kung sa kanya daw ba galing ang malakas na enerhiya kanina pero hindi din alam ng dalaga kung ano ang nangyari sa kanya. Natatakot si Mina sa kalagayan niya nang bigla na naman na maglabas siya ng napakalakas na enerhiya, saka bigla naman na dumating si Liz-Ara sa eksena. Nagpalabas ng isang malaking centipede ang pinuno na naging isang malapad na espada. Ginamit ni Liz-Ara ang apoy niya pero hinigop lang ang kapangyarihan niya ng sandata ng pinuno. Napag-alaman na ang taong hinahanap pala ni Liz-Ara ay walang iba kundi si Mina, at makikita na sa sobrang lakas ng enerhiyang nagmumula kay Mina ay nagliliwanag talaga ng todo ang tore at ang araw nila. Sinubukang sumugod ni Liz-Ara pero nahuli siya ng pinuno, at nang subukan na makipag-partner ng pinuno kay Mina ay sumabog sila dahil sa meron ng naunang kontrata si Mina kay Queeley. Dahil dito ay naisip ng pinuno na kidnapin din si Queeley para masira niya ang kontrata ng dalawa, o di naman kaya wasakin daw ni Liz-Ara ang kontrata niya kay Ryosuke para makuha ng pinuno ang legendary sword. Nang makawala si Liz-Ara ay agad na sumugod siya, na nasalag din naman ng pinuno, pero gamit ang mata ng espada ay napatalsik niya si Liz-Ara. Umatake pa ng napakalakas ang pinuno kaya nabutas ang tore at bagsak din ang Grim Reaper. Nang tatapusin na ng pinuno si Liz-Ara ay bigla naman na dumating sila Ryosuke at Queeley, na ikinatuwa din ng kalaban. Walang alinlangan na sumugod si Ryosuke kaya inatake siya kagad ng pinuno, pero napabanda niya ito gamit ang legendary sword. Buong-buo ang loob ni Ryosuke na matatalo niya ang kalaban, saka sumugod na siya, pero hindi magpapatalo ang pinuno. Nagpalabas ng mga bolang enerhiya ang pinuno, at saka tinira nila ng napakatagal at walang tigil ang ating bida. Umupo ang pinuno sa trono niya, pero hinamon siya ulit ni Ryosuke, at saka nagawa ng ating bida na mapaslang ang mga bolang enerhiya ng kalaban, at nang sumugod pa siya ay napakalakas na bigla ni Ryosuke. Sumugod na ang ating bida kaya napa-atras ang kalaban at makikita na nagkalomet ang sword niya. Tumira ng napakalakas si Ryosuke gamit ang legendary sword na hindi kinaya ng pinuno, kaya natusok niya ito na siyang ikinasawi ng kalaban, pero maging ang lagusan sa tore na papunta sa mundo ng mga tao ay nawasak din sa lakas ng kapangyarihan na nagmumula sa legendary sword. Nang magising si Liz-Ara ay nakita niyang nasira ang mundo nila dahil sa pangyayari. Nagising si Ryosuke sa kwarto niya kasama ang alaga niyang aso, at saka nalaman na isang linggo na pala siyang natutulog kaya natutuwa ang mga kasama nang magising na siya. Nang maluto na ang pagkain nila ay dinalhan nila Queeley at Liz-Ara si Ryosuke ng pagkain habang naka-maid costume kaya natutuwa ang ating bida. Mamaya ay dumating naman si Iria pero nahirapan daw siyang makapunta sa bahay ni Ryosuke dahil sa hindi gumagana ang mga tren at wala pang signal ang mga cellphone.
Agad naman nilang pinalabas sa loob ng kwarto ni Ryosuke si Iria dahil sa hindi pa daw sinasabi nila Liz-Ara sa ating bida ang kasalukuyang sitwasyon. Nasibak pala si Iria sa trabaho niya dahil sa hindi pagsunod sa utos ng boss niya na traidoring sila Liz-Ara. Ayaw nilang malaman ni Ryosuke ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo, kaya naman itinago nila ang TV at lahat ng mga gadgets, at ayaw din nila na palabasin ng bahay ang ating bida, kaya naman nagyaya si Iria na maglaro na lang daw sila ng cards, at kung sino ang matatalo ay kinakailangan maghubad ng isang kasuotan. Tuwang-tuwa si Ryosuke dahil nananalo siya ay nauubos niya na ang mga saplot ng mga chicks. Mamaya ay nalaman nila na nangdadaya pala ang ating bida kaya nasapok na naman siya. Samantala habang nagpapahinga ang ating bida ay nagpakilala ang isang babae na si Dolnya, at sinasabing 2 linggo na lang daw ang itatagal ng buhay ni Ryosuke. Naniniwala ang ating bida na makakaligtas daw siya sa kamatayan, kaya kinonsensya siya ni Dolnya, dahil si Ryosuke daw ang dahilan ng pagkasira ng balanse sa mundo dahil aksidente niyang nawasak ang lagusan sa tore. Samantala kinakausap ng mga Grim Reaper si Mina tungkol sa kapangyarihan nito, na na-activate kapag iniisip niya si Ryosuke, kaya naman advice nila na sabihin na ni Mina ang nararamdaman sa ating bida para tuluyan ng ma-activate ang kapangyarihan niya. Mamaya pa ay nagpunta si Ryosuke sa mga kasamahan para tanungin sila kung bakit nila nilihim sa ating bida ang katotohanan, at nang dahil dito ay gusto niyang tulungan nila ang mga sundalo sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Dolnya na imposible nang makalaban si Ryosuke dahil sa naubos niya na ang kapangyarihan niya sa nagdaang labanan. Nang dahil dito ay nag-iisip ang ating bida kung ano ang pinakamagandang magagawa niya sa mga oras na nalalabi sa buhay niya, pero gusto pa rin siyang iligtas ni Liz-Ara. Dahil kapag nagkatuluyan daw sila Ryosuke at Mina ay ma-activate ang kapangyarihan ni Mina na siyang tutulong sa ating bida para madugtungan ang buhay niya. Kinabukasan ay pinag-date nila sila Ryosuke at Mina, at sinundan pa nila ang dalawa, saka ginamit ang mahika, para siguruhin na magkakamabutihan sila. Nanood ng sine ang dalawa, pagkatapos ay nag-shopping, saka kumain ng ice cream, at mahahalata naman na nagseselo si Liz-Ara, kaya gusto na niyang umuwi, na napansin naman nila Quayle at Iria. Nagsuot pa si Mina ng dress na nakita nila, at paglabas ay nagustuhan ito ni Ryosuke kaya namula ng todo at nahiya ang dalaga. At habang nasa dressing room ay makikita na nag-charge na ng kapangyarihan si Mina dahil sa mga magagandang nangyayari. Binili ni Ryosuke ang damit para kay Mina, at pagkatapos ay pinanood nila ng magkasama ang paglubog ng araw. Mamaya pa ay ipinagtapat na ni Mina ang nararamdaman sa ating bida kasabay ng paglubog ng araw, at mapapansin naman na naglalabas na si Mina ng napakalakas na energy na siyang magliligtas sa buhay ni Ryosuke. Samantala si Liz-Ara naman ay malungkot dahil sa may crush din siya kay Ryosuke, nang makita niya na malungkot sila Iria at Quayle dahil hindi daw gumana ang plano nila. At dahil pala ito kay Ryosuke, dahil nang magtapat si Mina ng nararamdaman ay binasted niya ang dalaga. Dahil dito ay nagalit si Liz-Ara sa ating bida, pero hindi daw kasi kayang magsinungaling ni Ryosuke, dahil ang tunay niya daw na mahal ay walang iba kundi si Liz-Ara. Pero nagsisinungaling si Liz-Ara na hindi niya daw gusto si Ryosuke, dahil kailangan ng binata na maging sila ni Mina para madugtungan pa ang buhay ng ating bida, at saka nawalan na siya ng malay. Dahil dito ay nais na nagawin ni Dolnya ang trabaho niya na kunin ang kaluluwa ni Ryosuke, pero humihingi pa ng kaunting oras ang mga kaibigan niya, at pipigilan sana siya ni Liz-Ara pero gumamit na ng barrier si Dolnya at saka sinimulan ang ritual. Ginamit ni Dolnya ang sandata niya para kunin ang kaluluwa ni Ryosuke, pero hindi niya magawa ang misyon dahil sa pinipigilan siya ng legendary sword na nasa katawan pa ng binata, kaya nakiusap si Dolnya na tanggalin daw ni Liz-Ara ang legendary sword sa katawan ni Ryosuke. Nakikiusap si Liz-Ara na bigyan pa sila ng oras, nang biglang gamitan siya ng kapangyarihan ni Dolnya, at nang tutusukan niya ulit si Ryosuke ay inatake siya ni Iria, kaya nakawala si Liz-Ara. Sa labas naman ay nagalit si Dolnya kay Iria kaya inatake siya nito at saka inihagis sa pader. Naiinis na si Dolnya sa pagpigil ni Iria sa kanya kaya pinalabas niya ang kapangyarihan niya, at nag-transform na rin si Iria para lumaban. Napatalsik ni Dolnya si Iria dahil sa mas malakas ang energy source ni Dolnya, nang biglang nagliwanag ng malakas dahil na-activate na pala ang kapangyarihan ni Mina nang mabasa niya ang email ni Ryosuke sa kanya na late nang dumating. Saka nakatakas sa kanya si Iria. Sa tulong ng kapangyarihan ni Mina ay nagpunta ang kaluluwa ni Liz-Ara sa isang dimensyon, para sa misyon na kunin ang kaluluwa ni Ryosuke at ibalik sa katawan nito. Dumating si Dolnya at nakita ang katawan ni Liz-Ara na walang malay, saka sinabi na kapag matagal na nakahiwalay ang kaluluwa sa katawan ay maaaring hindi na ito makabalik, kaya naman nalalagay na rin sa panganib si Liz-Ara. Nagising ang kaluluwa ni Ryosuke sa pagkakatulog dahil sa narinig niya ang boses ni Liz-Ara nang makita na hinahatak siya papalapit ng dalaga. Pero mamaya ay pareho naman sila na nahulog. Pinapauwi na ni Ryosuke si Liz-Ara dahil baka madamay pa siya sa pagkasawi ng binata, pero habang nakasabit sila ay ipinagtapat na rin ni Liz-Ara ang nararamdaman sa ating bida, at saka nag-kiss.
Saka sinabi pa ni Liz Ara na may iba pa daw siyang ipapakita bukod sa kulay pula na palayan. Nagising na si Liz Ara, saka nakabalik na rin ang kaluluwa ni Ryosuke, saka ikinagulat nila ng mag-produce ng energy na katulad ng kay Mina ang ating bida. Nang dahil sa nasaksihan ni Dalnya ay iminungkahi niya sa Merlo Life Insurance Company na kailangan daw nila na suportahan ng mga tao para maka-harvest sila ng mas maraming energy, dahil nalaman niya na kapag masaya daw ang isang tao ay mas marami itong napoproduce na enerhiya kagaya ng nangyari kay Ryosuke. At nang dahil dito ay nagkaroon na ng personal na relasyon ng mundong Dreamworld sa mga tao. Samantala pinipilit naman ni Ryosuke si Liz Ara na maligo daw sila ng sabay, pero ayaw ni Liz Ara, kaya nagbitaw ng motivational speech si Ryosuke na sinang-ayunan naman ni Liz Ara, pero ang unang akbang daw para makamit ito ay ang pagkakaroon ng maraming mga baby. Nabuksan na ni Ryosuke ang pintuan kaya pinasabog siya ni Liz Ara. Nang makita ito ni Mina ay naisip niya na siya na lang daw sana, na narinig naman ni Quayle, pero dumating din si Iria na nais din aswangin si Ryosuke kaya pag-aagawan na naman nila ang ating bida. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga lodi at mag-like and subscribe na rin kayo. At pakiabangan na rin po ang ating mga susunod pang mga series. I love you all, Mama Chup Chup.